Genesis chapter 35 verse 1 up to 29. At sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahon ka sa Bethel, at tumahan ka roon at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo ng ikaw ay tumakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Isa. Nang magkagayoy, sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos na iba na nangasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot at tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan at sumaakin sa daan ng aking nilakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinaka-Diyos na nasa kamay nila at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga. At itinago ni Jacob sa ilalim ng punong insena na malapit sa Sikim. At sila'y naglakbay at ang isang malaking sindak mula sa Diyos ay sumabayan na nasa mga palibot nila at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Sa gayoy naparoon si Jacob sa Luz na nasa lupain ng Kinan na siyang Bethel. Siya at ang buong bayang kasama niya. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana at tinawag niya ang dakong yaon na El Bethel sapagkat ang Diyos ay napakita sa kanya roon nang siya'y tumakas sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebecca at nalibing sa paanan ng bito sa ilalim ng insina na ang pangalan ay tinawag na Alon Bakot. At ang Diyos ay napikita uli kay Jacob nang siya ay manggaling sa Padan Aram at siya ay pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo ay Jacob, ang pangalan mo ay hindi na tatawagin pang Jacob kundi Israel, ang itatawag sa iyo. At tinawag ang kanyang pangalan na Israel. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka, isang bansa at isang kapisanan na mga bansa ang magmumula sa iyo at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. At ang lupaing ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi pagkamatay mo ay ibibigay ko ang lupain na pailang lang mula sa tabi niya sa dakong pinakipag-usapan sa kanya. At si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaalaala sa dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. Haliging bato at binuhusan niya ng isang inuming handog at binuhusan niya ng langis. At tinawag ni Jacob na Bethel ang dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. At sila'y naglakbay mula sa Bethel at may kalayuan pa upang dumating sa Ephrata. At nagdamdam si Rachel at siya'y naghihirap sa panganganak. At nangyari nang siya'y maghihirap sa panganganak na sinasabi sa kanya ng hilo, huwag kang matakot sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. At nangyari nang nalalagot ang kanyang hininga sapagkat namatay siya, ay kanyang pinanganlang Benoni datapwat pinangalanan ng kanyang ama na Benjamin. At namatay si Rachel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata na siyang Bethlehem. At nagtayo si Jacob ng isang batong pinakaalaala sa ibabaw ng kanyang libingan at siyang batong pinalaala ng libingan na Rachel hanggang ngayon. At naglakbay si Israel at iniladlad ang kanyang tulda sa dako paroon na muog ng Eder. At nangyari samantalang tumatahan si Israel sa lupaing yaon na si Ruben ay yumaon at sumiping kay Bela na babae ng kanyang ama. At ito'y nabalitaan ni Israel. 12 nga ang anak na lalaki ni Jacob. Ang mga anak ni Leah ay si Ruben na panganay ni Jacob at si Simeon at si Levi at si Judah at si Issachar at si Zabulon. Ang mga anak ni Rachel ay si Jose at si Benjamin
At ang mga anak ni Bela na alila ni Rakil ay si Dan at si Neptali. At ang mga anak ni Selpa na alilang babae ni Leah ay si Gad at si Asir. Ito ang mga anak ni Jacob na ipinanganak sa kanya sa Padan Aram. At naparoon si Jacob kay Isaac na kanyang ama sa Mamre, sa Kiriat Arba na siyang Hebron, na doon tumahan si Abraham at si Isaac. At ang mga naging araw ni Isaac ay 180 taon, at nalagot ang hininga ni Isaac at namatay. At siya ay nalakip sa kanyang bayan, matanda at puspos ng mga araw, at inilibing siya ng kanyang mga anak na si Isa at si Jacob. Amen, Lord.